rolling. Samahan niyo po akong gumawa ng malunggay cheese pandesal 1 kilo. Ang ingredients po nito ay 1 kilo bread flour, sugar 200 grams, vanilla 7 ml, milk void 30 grams, bread improver 5 grams, yeast 15 grams, malunggay flakes 1/2 tablespoon, water 450 ml. Yung oil, butter, margarine, shortening, in total po nito ay 100 grams. Yan. Ang ginawa ko po ay pinagmimix ko po. Kailangan pong dissolve ang sugar at salt para madali pong masahin mamaya. Yan po. Dire-diretso lang po yan. After po ma-dissolve properly, ilalagay ko po ang 1 kilo na bread flour. Pag po kayo mag-alala, naghugas po ako ng kamay dyan bago ako gumawa ng pandesal. Yan, imimix mo siya maigi. Pagka-mix po yan, nire-rest ko po ng 10 to 15 minutes. Para, kasi kung idediretso mo siya, makunat. Mahirap siyang masahin. Kailangang i-rest natin para mag-bloom ng konti. Umalsa ng kaunti. Ayan. Dinidire-diretso ko na siya hanggang, kumbaga mild masa lang yan. Then, yung pinaka masa talaga ay si Mister. Siya po yung nakatoka sa pagmamasa kasi mas malakas ang mga lalaki. Then, kikiluin po namin ang aming malunggay cheese pandesal or cheese desal, 35 grams. Ako naman po nakatoka sa pagbibilog at paglalagay ng cheese, paghuhulma. Ayan. Ako po yan. Ayan, ganyan lang po kadali. Usually, mga tao na bumibili sa akin, tawag nila dito, pabili po ng cheese desal, then, yun, ilalagay ko na sa homemade breadcrumbs namin. Yan, isasalansan po namin sa tray. Yung tray po, may oil, ay may shortening or margarine. Para po hindi dumikit ang pandesal pag naluto. Itong recipe na po ito ay siksik. Kasi nagmamadali ako, kaya hindi ko dinamihan ng yeast. Mas masarap yung siksik. Kaya po, ganyan kaliliit. 1 hour lang po yan umalasa. Usually po, pwede mo siyang paalasahin hanggang 2 hours. Lalaki po yan. Magdo-double ng volume. Yung maliliit po, sinadya ko po yan para maging may makatikim ng tagto 2 pesos. Bali, ang 1 kilo po niyan, ang kalalabasan nyo ay 250 pesos. Okay guys, hanggang dito na lang po. Thanks for watching. Follow for more.